So yun, good day. Bali meron tayong gagawin dito, Motorstar Easy Ride R2. Bali ang problema ng motor ni Sir is bigla na lang tumirik habang binabaybay niya yung kahabaan ng Mindanao Avenue. Ngayon kinontak tayo ni Sir para i-rescue siya, ngunit masyado nang malalim ang gabi kaya hindi na rin natin siya napuntahan, at ngayon binalikan na lang natin siya dito sa Sauyo, Quezon City. Bali ang unang troubleshooting nga na ginawa namin dito sa motor ni Sir is aalamin namin kung may compression pa ba. Kaya kung mapapansin nyo, yan, kinikik na ng kapatid natin yung kick para malaman natin kung matigas pa ba. Kasi kung matigas pa, ito ay may compression pa. Ngunit malambot na talaga si paan. Kaya agad na rin natin sinilip yung iba pang pwede maging dahilan kung bakit ayaw mandar at bigla siyang tumirik. So dahil wala nga siyang kompresyon, kaya naisipan na namin ni Kuya na ibaba na lang yung makina. Head to block lang para masilip kung ano ba dahilan kung bakit lost compression yung motor ni Sir. Habang binabaklas nga namin to, isa-isa namin kine-check ang bawat pyesa para malaman namin kung ano ba naging dahilan kung bakit lost compression yung motor ni Sir. Yan, bali nung natanggal natin yung makina ni Sir, nakita natin kung ano yung pinaka naging dahilan kung bakit ayaw mandar ng motor ni Sir. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kapag ikaw ay tumirik, isisisi natin ito sa kuryente o sa karburador, kaya kailangan masilip muna maigi. So ito na bali yung pinaka naging problema ni Sir. Titigan natin maigi ang intake valve. Yan, sinirita namin ng gasolina yan, at kung makikita nyo talagang sumirit yung gasolina. So it means ito ay singaw. Dito ang naging problema kung bakit lost compression na yung motor ni Sir. Siyempre kung ang barbula mo ay singaw, pwedeng palitan, pwede rin kasain. Pero dito sa kaso ng head ni Sir, kailangan na natin palitan dahil manipis na ang kanyang mga valve. Pagkatapos nga namin makita ko ano problema, pinahasa ko na nga kay Kuya yung head, at habang inahasa niya yung head, nililinis ko naman na yung ibang parts. Bali ito na yung piston ni Sir, nalinisan ko na yan, para na siyang bago. Hindi ko na din napakita kung ano-ano pa yung mga nilinisan natin, pero basta nilinisan natin yung buong part ng makina niya ng head to block. Bale, ito nga pala yung kanyang barbula. Yan ang kanyang intake valve. Kung makikita natin, nilawan na ng carbon deposit yung likuran ng barbula. Tapos medyo matalim na rin siya, kaya kailangan na rin natin siyang palitan. Bale, ito na yung head. Pagkatapos mahasa, yan, makikita natin na malinis na yung head. Tapos ngayon, ililik test natin. Titingnan natin kung maglilik pa o mag-moist. Para kung sakaling nag-moist, pwede pa nating hasahin ulit. Pero sa kaso naman na to, okay na siya. Wala na siyang leak. Goods na yan. Sure na natin na andar na tong motor ni Sir. At syempre kapag nag-refresh ka ng makina, kailangan din natin itong palitan ng valve seal, dahil kung hindi natin ito palitan ng valve seal, possible na naluto ito nung habang inugasan natin ng gasolina. Kaya maigi, mainam, pag nagbaba kayo ng makina, kailangan po natin magpalit ng valve seal para sigurado lang po. Iwas abala din, makakalis tayo sa oras kung sakali. At after nga natin mapalitan ng valve seal, unti-unti ko na rin binubuo yung piston, block at iba pang mga pyesa na pwede na nating ikabit habang nagpapalit ng valve seal. At ayun na nga, bali sa mga kaibigan natin na mga naka easy ride o kahit anong mga GY6 scooter nyo, at kung ang motor nyo ay tumatakbo na rin naman na ng napakahabang panahon na, pwede nyo na po yung ipa-refresh para nang sa ganun hindi nyo na po abutin yung puntong ganito na matitirikan kayo sa daan habang ginagamit nyo, kasi napakalaking abala nun kung nagkataon. Kaya maigi, may refresh natin yung makina natin kapag may free tayong time, at alam naman din natin na bugbog na ang makina natin, para kahit pa paano alam natin kung anong status ng laman loob ng makina natin. Napakahirap naman kasi kung tayo ay gamit lang ng gamit sa motor natin, tapos kapag nasira isisisi natin ito sa motor natin, hindi po tama yan. Maigi po talaga, alagaan din natin ang ating mga motor nang sa ganun mahaba ang buhay na pagsasamahan yung dalawa ng alaga mo. At ayun, habang binubuo ko nga itong head to block, ayan, bali pinasabay na rin ni Sir ang kanyang langis at gear oil. Yan, isinabay na rin natin yung change oil para sure na smooth na ulit ang takbo after na ma-refresh ang kanyang head to block. At ayun, after nga natin itong ma-change oil, ngayon susubukan na natin ang unang andar na itong Motorstar Easy Ride para malaman natin kung goods na ba ang gawa natin o hindi. At ayun, okay na ulit itong motor sa yan. Bali, shoutout nga pala sa kasama natin, sa kapatid natin na tinulungan tayo dito sa Motorstar Easy Ride nito. At shoutout din kay Sir na siyang nag-PM sa atin para gawin itong kanyang motor. Yan, maraming salamat din sa inyo sa panonood ng aking mga video. Sana huwag kayo magsawang sumuporta sa aking page. Yan, maraming salamat.